pakibati naman muna yung mga katabi nyo. Batiin nyo yung mga gaganda at mga pupogi na ating mga katabi. Yan. So, Compris family, it's a privilege for me na tumayo ulit po dito for the second time. So, I would like to thank the Lord sa opportunity na ibinigay sa akin. And then, especially kay Pastor Dobbs, na hindi siya naging madamot to share the pulpit to us. Especially sa mga bagong tulad namin yan, nila Brother Philip, kung maalala nyo last time nung nag-speak siya, di ba? So, gusto ko pong pasalamatan ulit si Pastor Doms and Pastor Alec as well, and the elders of this church sa pag-encourage sa amin na mga next generation. So, yun po. So, before we hear the words, I would like to lead us on a prayer. So, let's pray muna po. Father in heaven, we thank you for this day. Fill this place with your holy presence. Holy Spirit, touch every person's heart in this place. Speak to them. Kung ano man po, Lord, ang daladala nilang bigat sa puso nila ngayong araw, ay kunin niyo po ito sa kanila upang makapag-focus po sila sa salita mo, Panginoon. Father in heaven, use me as your mouthpiece. Hide me behind your cross. Lahat po ng salitang lalabas sa aking bibig, naway ikaw ang kanilang marinig at hindi ako. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So yung po, church, yun, baliktad pala. So last Sunday, so Pastor Doms talk about serving God by serving others part 2. Diba? Yan po yung kung mapapansin nyo po, this past few weeks, ang mga naging topic natin is about serving and being a servant. So yun po. So, bakit po kasi ngayon po kasi nagkaroon po tayo ng series for this month, for this whole month na about servanthood. So yun po. So alam niyo na magiging topic ko is about servanthood pa rin din po. So hindi pa po tayo tapos March pa po. Tapos natin sa Resurrection Sunday. So may ipapakita ko sa inyo mga pictures yan. Yan po. Familiar po ba sa inyo sila? Familiar? Di ba parang mga mga kilalang tao to no? Sa tingin niyo kaya, ano kaya yung mga similarity nila? Meron silang one thing in common. Ano kaya sa tingin nila sila? Mahatma Gandhi, Mother Teresa, Nelson Mandela, Martin Luther King, Abraham Lincoln, Julius Caesar, Alexander the Great, Bill Gates. Sa tingin niyo, ano yung one thing in common na meron sila? Servants. So, ayon kay Google, they are so-called a great leader. Sila yung mga tinatawag na great leader. Pero, syempre, in different kind of ways on how they influence the people around them. At hindi naman lahat ito, may makikita nyo, meron dyan mga sundalo, general, yung iba, mga president, yung isa, inventor, di ba? Ayun, si Bill Gates, di ba? Pero, meron ako isang gustong pakita at isa pa. Ito. Kilala niyo po kaya siya? Kung sino siya? Si Jose Pepe Mujica. Kaparehas ng pangalan ng Tito Peps. Pepe rin. Di ba? Siya po, ang tinaguriang poorest president in the world. Siya po ay isang tinaguriang poorest president in the world. Sabi dito, president po siya ng Uruguay. Siya po, kaya po siya tinawag ng poorest president in the world. Kasi yung 90% daw ng kanyang salary, yung 12,500 na sahod niya, binibigay niya lahat yon, yung 90% doon. Eh, nag-keep niya lang, kinikeep lang daw niya, yung $1,250. Yun lang namumuhay, kumbaga, namumuhay siya sa 10%, di ba? Kaya meron siyang quote na sinabi, sabi dito sa quote niya, I am called the poorest president, but I don't feel poor. Poor people are those who only work to try an expensive lifestyle, always want more and more. Diba? Parang naalala ko yung isang quote ni Jim Carrey, di ko na nalagay dyan. Meron siyang kinote na sabi niya, sana daw, ang wish niya daw, ang hope niya, is lahat ng tao sa buong mundo maging successful at makuha nila ang gusto nila. Para malaman nila, hindi yun ang totoong truth. Sabi ni Jim Carrey. So yun po. Ayan. Konting background tayo dito. Sabi, in the 1960s and 70s, he was a guerrilla fighter. He was imprisoned multiple times for his involvement in Tupamaros activities during Uruguay military dictatorship. He spent a total of 14 years in prison, and in 1980, he transitioned into politics
And later, in 2009, he won the presidential election. Diba? Ang galing, no? Parang ang galing isipin. Kasi in 1960, in 1970, nakikipaglaban na siya para sa bayan niya. Sa mga tao niya, di ba? And then, ang lupit pa, no? Kasi to the point na 90% binibigay niya. And namumuhay siya sa 10%. So, parang tayo hirap na tayo sa 10%. Diba? Kaya ba natin mamumuhay sa 10%? Parang yung kay Lord pa lang at 10%, hirap na tayo. Diba? Pero alam niyo ba, meron akong kilala mas natatalo dito. So iba siya 90%, may kilala ko 100% dinonate o binigay. Ito po, kilala niyo po sino siya. 100% po binigay. Kaya nga nung maalala niyo yung story, nung mga sa mga audio, sobrang laking disappointment ang na-experience ng nalaman niya si Jesus. Bumaba hindi bilang isang leader kasi na-expect nila yung may sayang darating sa kanila is yung leader na ilalabas sila sa reign ng Roman Empire, yung ililigtas sila. Ang laki ng disappointment nila nung si Jesus bumaba bilang isang servant. Yes po, si Jesus po bumaba bilang servant. Nung part 1 po, nung topic ni Pastor Dogs, isa po sa mga naging topic niya, sabi po doon is God designed us to serve. Diba? Sabi doon sa Ephesians 2:10, for we are God handiwork, created in Christ Jesus to do good work which God prepared in advance for us to do. And then sa part 2 naman po, sinabi po doon, natutunan natin o pinag-aralan natin, sabi doon, Jesus modeled us how to serve. Ito na po, yung sinasabi ko, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. Bumaba siya hindi bilang isang leader na para pagsilbihan natin siya. Bumaba siya bilang isang servant. Di ba? And to give his life as a ransom for many. At ngayong araw po, kanilang umaga po pala, si Tito Bim ang tinaging topic niya is how to be a good servant. So sa mga may mga naka-attend doon, narinig nyo. Kung hindi, pero tayo YouTube, makikita makapalood nyo ulit doon. Pero sa ngayong araw na to, ito po ang ating magiging topic. A servant heart. How real servant act. So makikita po ang verse natin dyan sa Mark 10 verse 3. Whoever wants to be great must become a servant. Si Jesus mismo nagsabi niya, whoever wants to be great must become a servant. And in Matthew 7 verse 16 said, you can tell what they are by what they do. So what do you do? Ang ginagawa mo. Diba? Okay, let's define greatness. What is greatness? Ayon kay Merriam-Webster, greatness is the quality or state of being great as in size, skill, achievement, or power. Or in other words, the world defines greatness in terms of power, possession, prestige, and position. Parang ang sarap isipin, no? Yung may position ka, yung may power ka over people, yung may tao nga nagsisilbi sa'yo, parang ang sarap imagine, no? Diba? In our self-serving culture, meron tayong tinatawag na me mentality. Kumbaga, me first, di ba? Totoo po, no? Laging meron, gusto natin, laging tayo nauuna. Jesus, however, measured greatness in terms of service, not status. Kumbaga ito, nakikita niyo yung meaning ito, kabaliktaran niya yung meaning para kay Jesus, hindi yan yung meaning ng greatness para kay Jesus. Last Wednesday po, kakatapos lang po ng YA event. Yan. Sa mga YA dito, sino mga YA dito? Pakiramdam naman kayo. Ano YA? Dito tayo YA. Last Wednesday po, meron po kaming event yan. And then sa isa sa mga speaker namin, si Coach Gloria Satore. Yan yung speaker. And meron siyang natatandaan, kung meron akong pinaka-natatandaan na sinabi niya. And sabi niya, ito yung pinaka-tumatak sa akin, huwag daw tayo mapauto sa buy one take one na milk tea. Joke lang. Hindi po yun. Hindi yun yung pinaka-natandaan ko. At sabi doon, nung time daw na, nag-work siya sa corporate world. Pero nung time daw na umalis siya doon, and she started
working as a coach, like coach and serve God, so share the word. Yung mga katrabaho daw niya, naging ano na daw, mga kasabayan niya, naging CEO na daw, mga CEO, may naging manager na daw. So, sabi niya daw, pag bigla siya ng pag-isip, sabi niya, Lord, CEO na sila, ito ako, ito. Pero binawi niya. Sabi, bawi daw, sabi niya, hindi, I am a servant of God. Sabi niya, hindi lahat ng tao na bibigyan ng opportunity to serve God. Tama po ba, di ba? Kasi alam niyo po ba, sa Panginoon, ito, alam mo familiar sa inyo itong verse natin. Well done, my good and faithful servant. So, hindi yan yung sasabihin ng Panginoon sa inyo, well done, my good and faithful CEO. Well done, my good and faithful president. Or well done and my good, faithful manager. Hindi po yan ang sasabihin ng Panginoon. Ano sasabihin ng Panginoon? Servant. So, kahit anumang position natin or status natin, pagdating natin or when we finally meet Him, anong tawag sa atin ng Panginoon? Servant. So, yan po. Kumbaga, pero alam natin na kabaliktaran ang isip ng mundo about sa greatness na yan. Back then, even the disciples, nag-away-away sila, nag-argue sila about who deserved the most prominent position. And sad to say, church, hanggang ngayon, even churches, Christian leaders still jockey for position, pati na rin ang mga ministry. And some ministry, they belittle other ministry. Pero syempre, wala sa compress niyan. Agree? Wala sa compress niyan. Oo. Kasi family tayo dito eh. So, gano'n, di ba? Tulungan. Di ba? Thousands of books have been written on leadership, but few on servanthood. Totoo nga, kasi tinry ko mag-search eh. Hindi ako yung bookworm na tao. May pili lang ako sa mga pagbabasa ng libro. Pag yung umpisa pa lang nabukas ko ng libro, hindi na ako yung attention ko, ayoko na. So, ganoon ako, magbasa ng libro. Kaya pag yung mga writer, pag gandaan niyo yung umpisa para basahin ko. Pero sa totoo lang ganyan, di ba? Ang onti lang, di ba? Pag nung sinerch ko, sabi ko, ang dami about how to be a great leader, how to handle people. Di ba? Nung sinerch ko, ano yung mga book about servanthood, puro nakita ko yata, puro kay Rick Warren eh. Di ba? Puro mga Christian book na halos. Wala kang makikita na mga non-Christian book na about servanthood, di ba? Kasi bakit nga? Everyone want to become a leader, di ba? While knowing your shape is important, serving God, having the heart of a servant is even more important. Remember, God shaped you for service, not for self-centeredness. Without a servant heart, you will be tempted to misuse your shape for personal gain. You will be also tempted to use excuse to accept yourself from meeting some needs. Diba? It is possible to serve in church for a lifetime without ever being a servant. Totoo po yan, masakit po yan, pero totoo. Kahit gaano pa tayo katagal nag-serve sa Panginoon. Pwede yan. Kung wala kang heart of a servant, di ba? You must have a heart of a servant. Di ba? How can you know if you have a heart of a servant? Sabi dito, si Jesus mismo nagsabi. Balikan natin yung Matthew verse 7, chapter 7 to 16. You can tell what they are, but what are by what they do. Anong ginagawa mo? What do you do? Di ba? First point ko po. Having a servant heart, real servant make themselves available to serve. Alam niyo po, dito sa Comprise, I am happy na nandito ako kasi talagang mabibless ka eh sa mga taong nakasama mo. Kasi andito yung mga taong laging handang mag-serve anytime. Kung ano yung need, may tao kang makikita eh. O kailangan natin na mag-aayos ng upuan. Ako, sige, pwede ako. Anong oras ba yan? Anong araw? Okay. Iayusin ko yung schedule ko yan, di ba? They want to be ready to jump into service when called on. Di ba? Ayan po, yung mga ano po natin, yung mga servant po natin. Ito po yung last year nating appreciation night. Yan. Ito po yung mga ano. Kulang pa po yan kasi yung mga iba hindi pa po naka-attend. Pero isipin nyo, ang dami po.
halos lahat yan nagsiserve dito sa church, di ba? But if you only serve when it's convenient for you, you're not a real servant. Real servant do what's needed even when it's inconvenient. Hindi ka mamimili kung ano yung gusto mo lang gawin. Hindi ka mamimili kung, ay, anong araw ba yan? Ay, ano yan, mainit ng panahon na yan. Sabi dito sa news, uulan at lilindol, ayoko niyan. Di ba? Ang lupit, nakuha mo pa yun, inisa-isa mo pa lahat ng mga mangyayari. Di ba? Sabi dito, sa Genesis 12:1, alam niyo tong anong story na to eh. Ito yung story kung saan tinawag si Abraham. Abram pa pangalan nito, basahin natin dito. The Lord had said to Abram, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land I will show you. Abram pa yan, no? Di ba? Abram pa yung pangalan niya. Ano pong nangyari kay Abram? Or Abraham? Abraham was called out of his comfort. Bakit? Successful na si Abram doon sa lugar niya. Mayaman na siya doon. Ang dami niya lang mamanahin eh. Di ba? Ang dami niya lang properties. Kumbaga, comfort zone na niya yun. Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, go to the place. Di pa nga alam kung anong sang lugar eh. Di ba? Go to the place. Sa panahon na yun, ang hirap nun na wala pang Waze. Wala pang Google Map. Lord, dito po ba? Ito, hindi yata ito. Maliit masyado yung bundok eh. Hindi, di ba? Ang hirap. Di ba? Hindi lang yun, di ba? Inalis siya sa comfort zone and then, yung isipin niyo yung journey. Di ba? Ang hirap. Sa SOM po, meron kami isang naging topic, yung tinatawag na volunteer worker or servant or versus committed worker or servant. Committed po, hindi, wag niyo po diinan na, hindi po committed. Kasi pangit na rin yung tunog nun eh. Committed. Yan. So, di ba? Ano daw yung pinagkaiba ng dalawang yan? Sa tingin nyo? Based on the word, di ba? Volunteer. Yung volunteer worker daw, magbo-volunteer lang yan pag convenient. Pero yung committed worker or servant, andyan yan umaraw, umulan, lumindol. Hindi yan mawawala. Pupunta ako. Pagdating niya, basang-basa na. Okay, palit lang, pagpag, di ba? Yung volunteer, ay, wag na lang pala, ang traffic kasi. Ay, wag na lang pala, may gagawin ako. Ay, wag na lang pala kasi meron kaming other plans. Di ba? Di ba? May bigla ang lakad. Sige po, talon po tayo sa Genesis 22. Tuloy po natin yung story ni Abraham. Sabi dito, ito yung tinested na si Abraham. Kung alam yung story na to, sabi dito, verse 1, sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, and then ang bilis ng sagot ni Abraham, here I am. He replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there. There's a burnt offering on a mountain. I will show you na naman. Diba? Lord, ito ba yung Mount of Moriah? Hindi, ano yan? Mount of ano yan? Diba? I will show you na naman. And then, diba? Grabe si paring Abraham, isang tawag lang sa kanya, Lord, ang sagot niya kagad, here I am. Diba? Tapos sabi sa kanya, i-sacrifice daw niya yung anak niya na napakatagal niyang hinihintay, pinagpipray. Minsan, ang daling sabihin kay Lord ng here I am, di ba? Di ba? Kailangan namin ng volunteer this day. Ako. Pero nung nalaman na nila na inconvenient, ang layo pala, walang mauupuan na maayos, walang aircon, ay, wag na lang pala. Nung nalaman na nila yung, ano yung work na gagawin, wag na lang pala. Di ba? Minsan nga, ang daling sabihin, di ba, here I am, pero pag nalaman na natin kung ano yung gagawin, at outside na siya sa comfort zone natin, doon na tayo umaayaw. Minsan, church, kung ano pa yung pinag-pray mong napakatagal, yung pa yung nagiging hadlang sa pag-serve sa Panginoon. Ganyan na si Abraham eh. Pinagpipray niyang matagal, di ba? Lord, I will serve you kapag binigay mo ito. Lord, I will serve you pag sinagot mo ito. Lord, magde-devotion ako araw-araw, basta ikaw bahala sa pinagpipray ko. Diba? Sinagot lahat ng prayer. Ang nyari. Pinagpray, sinagot, nawala.
Usually, ang dami natin pag-pray, Lord, bigyan mo ako ng cellphone. O, na-addict sa cellphone. Lagi nang puyat, hindi na maka-attend ng church. Hindi na makapag-devotion. Lord, gusto ko tong work na to. Binigyan ng maayos na work. Asan na? Lord, pag kinakamusta nila, ay, kwento di ba ni Pastor Dolph lagi? Pag kinakamusta, busy kasi, for the Lord naman to eh. Nadamay pa si Lord, ay balik ko ulit for the Lord, di ba? Karamihan, nagiging response natin ay kapag binigay na Lord, yan na. Ay, hindi na ako pwede, busy ako. Ay, hindi na pwede, may date kami. Ay, hindi ako pwede, maraming schoolworks. Pero kung natamba ka ng schoolworks kasi kaka-cellphone, napuyat, di ba? Laging sinasabi sa amin ni Tita Weng ito, kung may time ka pa mag-scroll sa Facebook, marami ka pang time. Ibig sabihin, kasi ako, totoo yun eh, di ko namamalayan, i-scroll lang sa Facebook, hanap pala ng mga video. Pag di mo type, next, kaka-next mo, umabot na ng 2 hours. Di ba? Hindi mo napansin yon 2 hours na pala ikaw nag-scroll, tapos di mo pa nahanap yung favorite mong video, yung pusa na maganda, ng cute. Ang ganun. Ay, parang may ano daw, yun yata yung nahanap ni Mama. Di ba? Are you available to God anytime? Can He mess up your plans without you becoming resentful? As a servant, you don't get to pick and choose when or where you will serve. Di ba kung maalala nyo, yung preaching ni Pastor Alex about we are the slave of the Lord. Di ba? Hindi na yung slave na alipin na. Pero yung hindi mo na hawak yung buhay mo eh. As a slave of the Lord, di mo na hawak si Lord na may hawak niyan. Di ba? Kaya nga yan, hindi na tayo pwede mag-choose. Etong gusto ko. Dito ako, etong akong ministry. Ito kasi itong ministry na to, pag nandito ako, sikat ako. Oo, ang pogi ko dito. Picture lang, di ba? Ang pogi ko dito. Oh, camera. Angas, di ba? Kaya gitar, angas. Oh, angas. Kay Doc Earl, di ko kaya. Pogi masyado. Keyboard. Wala pang ginagawa eh. Kahit hindi pa nagki-keyboard, pogi na agad eh. Lugi tayo. So, yun. So next, second point. Having a servant heart, real servant do their best with what they have. Let's go back to Genesis 22. Ito na yung kaduktong. Sabi doon sa verse 3, early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he sent out for the place God had told him about. May highlight po ako diyang word. Ayan po sabi. Ano yung mga naka-highlight na word sabi? Early the next morning, Abraham got up. Ano yung ginawa niya na respond sa Panginoon nung sinabi sa'yo, sacrifice mo yung tagal mo ng pinagpipray. Di ba minsan ang hirap yun eh. Anything can be Isaac sa atin. Yung work mo pwede maging Isaac. Yung phone mo pwede maging Isaac. Yung wrong timing relationship mo pwede maging Isaac. Di ba? Yung bad habits mo na di mo maiwan-iwan, pwede yung maging Isaac na hinihingi ng Panginoon sa'yo. Anong action yung gagawin mo? Dito kay Abraham, agarak action ang ginawa ni Abraham. Anong sabi? He woke up early at hindi lang yon. Yung kasunod na line, when he had cut enough wood for the burnt offering, he set out. Ibig sabihin, nag-prepare talaga siya. Hindi lang yung tara, akit tayo doon. Bahala na si Lord kung ano yung mga kailanganin. God will provide, di ba? Di ba ginalo pa yan? Hindi eh. Nag-prepare siya. Hinanda niya lahat. Di ba? Siguro marami yung hinanda kasi meron pa siya, nagbaon siya ng dalawang servants. Ibig sabihin mo kung marami yung bitbitin nila nun. Di ba? Ang dami niyang piniperg. Gumising siya ng maaga. Servant, don't make excuses. Procrastinate or wait for better circumstances. Servant, never say one of this day. Oh, gagawin nga one of this day. Or when the time is right. Sabi sa Ecclesiastes, ito yung pinakahirap akong banggitin eh. Nabubulol ako lagi dito. Ecclesiastes 11 verse 4. If you wait for perfect condition, anong sabi? You will never get done. Ay, baliktad pala ako. You will never get anything done. Wala kang magagawa. Lord,
Pag yung panahon, ganito, maaraw, tapos meron akong nasakyan, kulay blue na sasakyan kotse, tapos yung driver, ito yung pabango. Nanghingi ka ng super perfect, di ba? Darating kaya yon yung time na yon? Kakakahintay mo lang, nauna pa dumating si Jesus eh. Di ba? Asan ka pupulutin ngayon nung kakahintay mo? Lord, di ako nakapag-serve kasi nintay ko tong perfect time na to eh. Sabi dito, if you wait for perfect condition, you will never get anything done. Delay obedience is still disobedience. Mamaya na, Lord. Gagawin ko naman yung mamaya, Lord eh. Bukas na lang. Eh, wala namang date yung bukas, di ba? Bukas, lahat yan, lahat ng sumunod na araw, bukas lahat yan eh. Di ba? Kahit nga magsabi ka, March 14. O, ang daming March 14. Di ba? Ang dami, abot ng ilang year yun. Bigyan mo ng taon. Di ba? Para sure, di ba? One reason po, isa po to, ito rin po, isa sa mga reason, kung bakit maraming natatakot or nahihiyang mag-serve, ay tingin nila, hindi sila good enough to serve. They believe the lie that serving God is only for superstars. Ay, hindi. Hindi ako pwede dyan eh. Pang ano lang yan eh. Magagaling na tao. Ay, hindi pa ako hindi ako pwede. Ayoko muna mag-serve. Siguro pag ano na lang muna, pag maayos na yung buhay ko. Ay, wag muna siguro kasi hindi ako marunong eh. Hirap ako magsalita eh. Di ba naalala yung kay si Moises kung paano siya nakipag-argue kay Lord? Di ba? Hanggang to the point na inis si Lord, nagalit na sa kanya. Abi, sige, kung ayaw mo, babawiin ko lahat ng mga yung bibig mo, di ba, ako gumawa, bawiin ko kaya yan. Sabi sa kanya ni Lord, gusto mong dumating yung point na gano'n, di ba? Binigyan ka ng Panginoon talent, pero ayaw mo gamitin. Bawiin niya, bigyan niya sa iba yan, na willing to serve, di ba? Some churches have fostered this myth by making excellence as an idol, which makes people of average talent hesitate to get involved. Naalala niyo po ba to nung last Sunday, kung yung batang yan? Hindi po yan si Benito or Elliot ha. Kasi Iboy daw, sabi ni Alex. Iboy daw, Iboy. Naalala niyo po ba yung batang yan? Diba? Nung last Sunday sa Picture Pastor, siya yung batang may dalang 5 loaves of bread and 2 fish, di ba? Imagine nyo, yung batang yan, inisip niya yun, ay, wag na lang, bata lang kasi ako. Ay, wag na lang kasi, kulang tong dala ko eh. Ilan yun? 5,000 plus children plus woman. Diba? Ang dami. Sabi, wag na lang siguro. Siguro mas marami dyan. Baka meron dyan may baon. Baka meron siyang baon na ano. O kaya meron dyan, magpag-grab na lang sila. Diba? Pero hindi, di ba? Lumapit siya sa Panginoon, Lord, ito yung meron ako. Can you do the same? Lord, ito yung meron ako. Anong pwede mong gawin dito sa meron ako? Kasi church, tandaan nyo, dito papasok yung third point ko. So, having a servant heart, real servant pay attention to the needs. Servants are always on the lookout for ways to help others. When they see a need, they seize the moment to meet it. Diba? Kaya yung mga simpleng bagay na kuya, pagpupulot lang ng kalat, diba? Or nakita mo, hindi maayos yung upuan. Or madumi yung lababo. Yung mga simpleng yun, gawin mo. Service yun para sa Lord. Naalala ko last Sunday, sinabi ni Pastor Dom, bakit ba sinabing worship service pag Sunday or Sunday service, di ba? Kasi pagpasok mo pa lang dito or iniisip mo lang pagpupunta ka na sa church, service na rin sa Panginoon. Di ba? Kung may nakita ka kahit anong bagay dyan, gawin mo as a service for the Lord, di ba? Walang maliit o malaki na ministry para sa Panginoon. Di ba? Tulad yung sinabi ko kanina, pantay-pantay tayo sa mata ng Panginoon eh. Anong tawag niya sa atin? Well done and good and faithful servant. Wala naman sinabi, well done my good and faithful servant, Pastor Alex, Pastor Doms, di ba? Or sino pa ba? Elders, di ba? Wala. Pantay-pantay, servant. Sa totoo lang, napakarami pong ministry o gawain na pwede mong gawin para sa Panginoon. Kung mas una mong napapansin yung, minsan kasi, as a Christian, mas una nating napapansin yung mga mali na bagay. Ba't ang kalat dito? Bakit di maayos yung upuan? Bakit walang
nagpa-parking sa baba. 'Di ba? Bakit di mo gawin? Ikaw nakakita. Bakit hindi kayong first issue na ikaw nakita, baka sa'yo binigay ni Lord yung vision na yon na gawin mo, di ba? Tulad nga sinabi ni Pastor Dom, ang dami minsan nagtatanong sa kanya, bakit wala kayong gitong ministry? Ang anong sagot lagi ni Pastor Dobbs, kung may vision, may vision bearer, why not? Kung ikaw binigay sa'yo ng Panginoon yung vision na yon, bakit di mo umpisahan? Di ba? Kasi sa Panginoon nga, ito yung sinabi ko kanina, kasi sa Panginoon, isa lang tawag sa atin, di ba? So, pare-parehas lang tayo sa Panginoon. So, point number 4 ko po. Having a servant heart, real servant do every task equal dedication. Whatever they do, servants do it with all their heart. The size of the task is irrelevant. The only issue is, does it need to be done? Yun lang po yung issue. Kailangan bang matapos to? Kailangan bang may tumapos nito? Hindi mo tatanungin, gaano karami yung ina-handle mo dyan? Pag siguro 5, huwag muna. Siguro pag 20 na sila, kunin ko. Siguro pag anong kulang na ministry? Mag-ayos ng upuan. Hindi, sige, wala bang mas, yung bongga-bongga? Wala bang yung, pwede ba, tagal ko lang, nag-a-apply kay Tito Ed ng worship leader, ayaw tanggapin eh. Di ba? Parang ganun, gusto mo lahat lagi, great agad, yung mataas agad. Si Jesus nga, mataas na siya. Anong mga pinanggagawa niya? Lahat ng mga kinakaayawan natin, magugas ng paa, di ba? Mag-heal ng mga lepers, di ba? Yun yung mga galon niya. In Colossians 3:23, sabi dito, whatever you do, work at it with all your heart as you working for the Lord and not for men. If God gave you an assignment, do it for Him and not for men. Malaki man yan o maliit, ibigay mo ang 100% mo. Huwag kang mamimili kung ano ang gagawin mo. Di ba lang sabi dito? Work at it with all your heart. Magpupulot lang naman ako eh. 1/4 na lang siguro yung of my heart na lang ibibigay ko. Ayos lang naman ang upuan to, siguro mga 25%. Bukas pinto lang naman eh. Siguro, bukas pinto, hindi masyadong kailangan ng effort, 10%. Preaching, kailangan 100%. Preaching yan, nasa harap ako eh. Di ba? Hindi. Sabi, whatever you do, kahit anong gawin mo, simpleng pagtulog lang eh, paghiga, pagtayo eh. Do it for the Lord. Sabi kasi, whatever eh. You will never arrive at the state in your life where you're too important to help with menial tasks, sa mga maliliit na tasks. Small tasks often show a big heart. Your servant's heart is revealed when in little acts that others don't think of doing. Di ba parang sinabi ng Panginoon, yung maaalala nyo, yung story nung talents, di ba? Sabi dito, because you are faithful to the little things, I will bless you more. Saan nag-uumpisa? Sa little things. Little things, ito muna, ipagkakatiwala sa'yo ng Panginoon, ito muna. O sige, pag ang ganda ng ginawa mo dyan, ito muna, parang laging naalala ko, laging quotes nila Tita Ludi and Tito Peps, di ba? A reward for good works and other or more works. Di ba? Ganon din dito, pag binigyan ka ng Panginoon, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, paghalagaan mo. Alagaan mo, hindi, lang naman kasi ako tagalinis ng church or ayos ng upuan, hindi ko na kailangan siguro magbigay ng effort. Hindi ko lang siguro kailangan ibigay yung 100% ko. Lang naman kasi ako tagahawak ng flashlight pag may medical mission. Okay na siguro yun. Kahit siguro, minimal effort na lang yan. Di ba? Minsan, ganito pa. Engineer ako eh. Hindi ko pwedeng gawin yan. Hindi ako pwedeng magwalis-walis dyan. Doon nga, sa labas, meron akong mga tauhan eh. May foreman ako. Di ba? Utusan ko sila, tapos dito utusan ako, di ba? Doktor ako, ayoko niyan. Pero sa compress, alam niyo ba, walang ganyan. Ito, walang halong bola. Paano ko po siya nasabi? Kasi nakikita ko mismo. Ang dami po tayo dito mga doktor, sila Doc Earl, di ba?
mga engineer, pilot, di ba, ang dami. Pero makikita mo yung pagkukumbaba nila. Lahat sila makikita mo na sa ministry. Lahat sila makikita mo pa nga, pinapadala pa sila sa malalayong lugar to do medical mission. Di ba? Ang hirap nun. Naalala ko yung kwento ni Doc Earl dati kung gaano kahirap yung may area sila napunta na wala silang upuan. Parang ang tagal nila, ang haba ng piyes, ang tagal nila nakayukong gano'n. Si Doc Earl matangkad eh. Siyempre isipin mo, Doc Earl bubol ngipin, nakalod, ilang pasyente, siguro 100 o lagpas pa. Di ba? Pero pogi pa din eh. Pagod na pogi pa din eh. Tayo di pa pagod eh. Naka-aircon pa eh. Di ba? Pero ganun di ba yung sinasabi ko? Yung comfort, wala yung comfort doon, pero andun sila. Hindi iniisip yung status ng buhay eh. Ay, doktor ako, ba't ko gagawin to? Ang tagal-tagal ko nag-aral ng doktor, 10 years, tapos ganito lang. Diba? Hindi nila iniisip yun. Great opportunities often disguise themselves in small tasks. There will always be more people to do great things for God than there are people willing to do little things. Yun yung sinasabi ko. Mas maraming tao gusto kagad yung malalaking project. Mas gusto nila kagad yung sila yung nakikita, kumbaga. Pero di ba, lahat ng bagay nagsisimula sa maliit. Kung ano yung kayan mo. Hindi naman yung tulad ng example nito yung bata, baby, 5 years old, nanghingi sa'yo ng kotse, bibigyan mo ba? Siguro pwede, pero di niya madadrive. Pero gusto niya drive, dinrive niya, 5 years old. Bigyan siya, yung nanghingi motor, dati gusto ka ng motor. Diba? Hindi. Mag-uumpisa lang yun sa bike. Bike muna. Hanggang matuto, di ba? Ganon din tayo. Small task muna hanggang matuto tayo. And then paglaki natin, yan, lumalago-lago na tayo, kasabay din yan. May motor ka na, di ba? O ganyan. And point number 5 ko po. Having a servant heart, real servant are faithful to their ministry. Servant finish their tasks, fulfill their responsibilities, keep their promises, and complete their commitments. Faithfulness has always been a rare quality. Most people don't know the meaning of commitment, or rather, they don't value it. They make commitments tapos biglang sabi, ay hindi na ako pwede, may lakad pala ako eh. Diba? Oy, meron tayo, kailangan natin ng workers dito. Me, yun nga, sabi ko, ang bilis natin, here I am. Where you want to send me? Doon, sa mainit. Wag na lang. Diba? Imbis na committed ka, napunta ka doon sa matigas na part, committed. Diba? Nasa obrahan eh. Tumigas. Committed eh. Naubos na ang lahat. Meron pang geto eh. Ay, masakit kasi yung buhok ko eh. Hindi ako pwede. Doc, sumasakit ba yung buhok? Pwede ba yun? Pwede ba gawing rason yun? Or, minsan naman, nadadama na yung pamilya mo, lahat ng pamilya mo, nabigyan mo na ng sakit. Ay, yung lolo ko kasi may sakit sa walang baba. Ay, yung tita ko kasi masakit yung talampakan eh. Yung tito ko, sakit ng kuko niya daw. Kailangan mag-aalaga, di makalakad. Ingat kayo, mami, magkatotoo yan. Di ba? Lahat ng pamilya mo, nabigyan mo na lang sakit. Magkaroon ka lang rason para di pumunta or mag-serve sa Panginoon, di ba? Sabi nga sa Matthew 5:37, let your yes be yes, and your no be no. Commitment. Kailangan commitment. Hindi committed. And dito sa aking last point, having a servant heart, real servant maintain a low profile. Ito sa mga nung early Christian ako, ito yung pinaka naging struggle ko. Gusto ko yung sikat din ako eh. Gusto ko yung kilala ako. Gusto ko yung masasabihan ako, oh galing. Galing ni Melo. Yung biro lagi ng mga yan, good job. Pero nung dumating ng point na, yun nga, nakakilala ko sa Panginoon, ito yung sinasabi ko lagi sa kanila din, na sinabi ko na, ito yung struggle ko. So, ayokong ma-recognize ng tao kasi
may tendency na lumaki ang ulo ko. Kasi yun yung struggle ko eh. So, lagi kong pinipiling ministry, yung sa hindi ako kita. Laging sa likod. Ayoko nung, ewan nga ba't binigyan ako ni Lord dito eh, ba't nasa harap ako eh. Kasi ito nga yung mga kind of ministry na ayaw ko kasi madali kang ma-recognize eh. Nasa harapan ka mismo. So yung tendency nung sabi ko, Lord, tulungan mo ako wag lumaki yung ulo, kundi lumaki yung puso. Servant don't promote or call attention to themselves. Instead of acting to impress and dressing for success, they put on the apron of humility to serve one another. Dito sa Compraise po, daming ganyan, yung they are highly successful in terms of career or profession, pero yun nga, di mo sila makikitaan ng yabang. Napaka, nila down to earth. So, sobrang blessed na blessed ako sa church na to, na wala kang makikitang separation. Ang makikita mo talaga, it's a family church. Diba? Walang, mataas ako, doon kayo. Dito siguro sa right side, lahat ng ganitong profession, sa left side, dito. Walang division. So, sobrang blessed ako. Paul exposed a kind of service that appears to be spiritual, but is really just a put on show, a show and act to get attention. He called it eye service. Serving in order to impress. Ito yung mga naging kasalanan ng Pharisees kung matatandaan nyo. Diba? Paano sila magdasal? Doon sila magdadasal sa maraming tao. Diba? Para makikita sila. Tapos yung, di ba may offering sila? Sasadyain nila yon, kaya 1,000 yung pera nila papel. Babariyahan nila yon. Dadamihan nila. Kasi para pag nilaglag dun sa may nilalaglag kasi yun eh. Pag nilaglag yun, ang ingay yan, tumutunog yun eh. Ting, tapos ang daming ingay ang daming nilalaglag nito galing bait. Ganon intentional nilang ginagawa. Pero sabi ng Panginoon, when you do good deeds, don't try to show off. If you do, you won't get a reward from your Father in heaven. Ang makukuha mo daw na reward ay yung acknowledgement ng tao, hindi yung acknowledgement ng Panginoon. Ito yung kinainasan ni Jesus sa mga Pharisees eh. Kumbaga, ang daw eh, sinabihan niya nga ito nung may lumalapit, get out of me, you're snake. Kumbaga, malo sila, mga peking tao. Pinaalis niya pang gano'n, di ba? And, when you do good deeds, as Paul said, self-proclamation and servanthood don't mix. Real servant don't serve for approval or applause of others. Sabi nga ni Paul sa Galatians 1:10, am I now trying to win the approval of human beings or God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Kung gusto mo lang naman magpasikat, bakit di ka sumali sa Itbulaga or It's Showtime? Doon ka magpasikat. Diba? Mukhang mali ka yata nang napuntahan, mukhang di yata church ang hanap mo, mukhang yata. Yan, Itbulaga at Showtime, doon ka magpasikat, di ba? Kasi kung galing yung habol mo, mali. Iba yung habol mo. Eye service ang habol mo. Yung attention ng tao ang hanap mo, di ba? Hindi yun ang hanap ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, nakapokus tayo sa Kanya. Hindi sa tao. Kaya nga sabi niya, di ba, lahat ng gawin natin ng buong puso para sa Diyos at hindi para sa tao. Knowing this, don't be discouraged when your service is unnoticed or taken for granted. Huwag po kayo ma-discourage. Kasi lahat ng bagay na nakikita ng Panginoon. Siguro hindi man mapansin ng tao yan, yung Panginoon, kita yan. Sabi nga, di ba, kung anong inabot ng kanang kamay mo, huwag papaalam sa kaliwang kamay. Ano ibig sabihin? Kasi yung Panginoon, alam yun, kahit di niya kita. Kahit di kita ng mga tao yun. Sabi nga, ano bang importante? Yung applause ng tao, yung applause ng mga nasa kalangitan. Ano yung mas malakas pag pumalakpak? Kahit pag samasamahin nyo pa yung buong tao sa buong mundo, talo pa rin sila eh. Isipin nyo sila, ang laki ng kamay, isang palakpak pa lang nun, ganun. Talo na kagad, di ba? Oh, isama mo pa yung mga angels, di ba?
Di ba sabi nga, di ba? Isa lang. Nagse-celebrate na sila. Isang soul lang. Di ba? Nagse-celebrate na sila. Throw yourselves into the work of the Master, confident that nothing you do for Him is a waste of time or effort. Sabi sa 1 Corinthians 15:58. Even the smallest service noticed by God and will be rewarded. Kaya church, kung feeling nyo, kasi yung ministry ko parang nagpo-fall apart na parang paubos yung member, yung kasama ko. Parang, ba't dun sa kabila, ang dami? Di ba? Parang, ba't ganun? Isipin nyo, hindi ganun yung labanan natin eh. We're family eh. Hindi natin labanan dito yung magparamihan ng ka-cell group member. Hindi natin labanan dito. Kasi isipin nyo, kung kayari ako, meron ng ka-cell group member, 5 lang. Tapos, kila Pastor Alex, ang dami, di ba? Isipin mo, kung na-save yun, counted pa rin ako doon kasi one church tayo. Family church tayo. Di ba? And then, in the end, anong sabi ng Panginoon? May good and faithful servant. Iisa lang ang tawag sa atin. The race to be a leader is crowded, but the field is wide open for those willing to be a servant. Siguro dito po ako mag-end sa last slide na to. In a world full of leaders, choose to become a servant. Bakit po? For even the Son of Man came to be served, but not to serve. I will share a very short testimony of mine. Siguro, ito, naalala ko dati kasi church, nung, sinabi ko na rin sa Panginoon yan lagi na, Lord, here I am. Here I am. Lord, use me. Madaming beses ko na sinabi yan, siguro matagal na. Wala pa ako sa comprise noon. Pero nung alam niyo po, binigay ng Panginoon sa akin yon. Tapos nalaman ko kung gaano kahirap. Out of comfort, sabi ko, Lord, wag na lang pala. Ang tagal kong tinakbuhan yung Panginoon. Ang tagal kong tinanggihan yung ano na yon. Yung binibigay sa akin vision ni Lord. Tagal kong nirefuse. Sabi ko, Lord, ayoko. Hindi ko kaya, mahirap yan. Ayoko, Panginoon. Hanggang sa dinala ako ng Panginoon dito sa Comprise. Diba? Talagang kapag may trabahong gustong ibigay sa yung Panginoon, babalik ka talaga eh. Hindi ka talaga makakatakas eh. Diba? Parang yun nangyari kay Jonah, diba? May gustong pagawa sa kanyang Panginoon. Ang layo ng tinakbo, nagpadala ng malaking isda, diba? Kaya kayo huwag nyo hintay magpadala si Lord ng malaking isda dyan sa solidad. Ang hirap nun, no? Diba? Ewan kung paano magkakaroon na, pero si Lord walang imposible. Pero diba, yun nga sabi ko, napaka-inconvenient sa akin. Ayoko. Pero yun nga ngayon, I find joy in serving the Lord. Ang ministry ko po, nasa tech team po ako or media team. And also nasa YI ako, NYA. And then, meron din po akong hinahawakang campus ministry. Yan, kami po ni Brother Philip. And then ngayon po, may panagbago pong binigay ang Panginoon sa akin. Yung student center. So, yun nga, sabi ni Tita Lode, Tito Peps, the reward for good work is more work. Diba? Church, babalikan ko to. The race to be a leader is a crowded. Napakadami ng gusto maging leader. Piliin natin maging servant. Dahil, even si Jesus, hindi siya bumaba bilang isang leader. Bumaba siya bilang as a servant. Siguro as we end, let me call the worship team to sing this song. Siguro as we sing this song, let's talk to God. Ask Him in what area of your life you need to serve and teach you to have a servant heart. So church, before kayo umupo, let me close us in prayer. Father in heaven, we thank you for this day. Salamat dahil ikaw ang unang nagbigay ng serbisyo sa amin. Panginoon, turuan mo kami na maging totoong servant mo
and give us the heart of a servant na handang magsilbi sa anumang sitwasyon ng buhay. We thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.